Babe, sorry na, sabi ni Juliana habang kausap si Kevin sa telepono. Nagtatampo ito dahil sa hindi niya pagbanggit ang tungkol sa plano ni Lennon. Okay babe, you're forgiven. Pero next time, wag mo na akong pagtaguan ng sekreto, okay? Okay babe, I promise. Thank you for supporting my brother. It's a big help for his business. Of course naman, he is my family too. Napangiti si Kevin. Kaya love na love kita eh. Kamusta mga bata babe? They are enjoying their school. Madami na silang kaibigan at ang anak mong lalaki para magkaka-girlfriend na ata. What? Mana-mana talaga sa daddy niya. Uy, mabait ako ah. Iisang babae lang ang minahal ko. Hinintay ko pa yon kahit ilang beses niya akong iniwan. Tila natunaw naman ang puso ni Juliana sa narinig. Thank you babe, dahil hindi mo ako sinukuan. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng 2 cute na baby. Ang cheesy na natin babe. Be ready mamayang gabi. I will eat you alive. Natawa naman si Juliana. Halos araw-araw na silang nag-video ex ni Kevin. Nasa Cebu na si Cindy. Doon na muna siya pansamantala. Mabuti na din yun para ma-divert ang kanyang atensyon. Hindi pa kasi sila nag-uusap ni Lennon simula na nag-break sila. Hindi rin siya tinatawagan nito. Baka nga hindi na talaga siya mahal ng lalaki. Napaluha siya. Akala ko ba mahal na mahal niya ako? Bakit ang bilis niya naman akong kalimutan? Nagpunas siya ng luha. Naiiyak na naman siya tuwing naalala niya si Lennon. Nagmumuni-muni siya habang nakasakay sa elevator papunta sa office ni Mr. Aguilar, isa sa mga business partner nila, based in Cebu. Actually, hindi pa niya na-meet si Mr. Aguilar. Tinawagan lang ito ni Reed na dadating siya ng Cebu to help manage their business. Chain of restaurants naman ang business nila sa Cebu. Nasa 19th floor na, nagre-ready na siyang lumabas. Nasa 28th floor ang office ni Mr. Aguilar. Nang bumukas ang pinto ay palabas na sana siya nang sakto namang may pumasok na lalaki may dalang kape. Nagkabungguan sila at natapon ng kape sa damit niya. Oh shit! It's hot! It's hot! Sigaw niya habang pinapagpag ang damit na natapunan ng kape. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Tinulungan siya nitong pagpagin ang damit niya. Don't touch me! Sigaw niya. Bakit naman kasi? Napatigil sa Cindy sa pagsalita nang makitang lalaking nakabunggo sa kanya. Napakagwapo naman ng lalaking ito. Para itong turko, deep set eyes. Nakakatunaw itong makatingin. Kulot na kulot din ang buhok nito na nakatakip sa mga mata nito. Miss, pukaw ng lalaki sa kanya. Bakit kasi hindi ka nakatingin sa dinadaanan mo? Kunwaring galit ni Cindy para mapagtakpan ng kahihiyan. Actually, Miss Beautiful, hindi ko ina-expect na may taong elevator dahil nag-iisang office ko lang ang nandito sa 20th floor. Unless akong pakay mo, nakangising sabi nito. Ang presko naman ito, sigaw ni Cindy sa utak. I'm Aljon Aguilar by the way, and you are? Ay, eto ngang pakay niya. Cindy Ledesma. Oh, ako pala talagang pakay mo, Miss Ledesma. Sorry, natapunan kong coffee sa'yo. Nakatingin na ito sa dibdib niya. Dahil nabasa ng kape ay bumakat na palang dibdib niya. Bigla siyang namula, napahiya tuloy siya. Don't look at me like that, Mr. Aguilar. Sorry, nag-iwas ang tingin si Aljon. Miss Ledesma, I didn't mean to. Let's go to my office. You can use my coat for the meantime. Nag-ekis naman ng kamay sa dibdib si Cindy para maitago ang nakabakat na dibdib. Pagkapasok nila ng office ay binigay sa kanya ang coat ni Aljon. Sorry again, Miss Cindy. Mukhang sincere naman ito sa paghingi ng tawad sa kanya. It's okay. Reed called me yesterday to inform me na dadating ka. Hindi ko naman ina-expect na napakaganda mo naman, Miss Ledesma. Nakangiting sabi nito. Tama ka na, Mr. Aguilar. Tinapunan mo na nga ako ng kape e nambabola ka pa. I like you. Can I call you Cindy? Masyado kasing formal ang Miss Ledesma. Call me whatever you want. Can I call you sweetheart then? Nakangiting sabi nito. Mapupungay ang mga mata nito. Ang landi mo. Huwag ako, Mr. Aguilar. Marupok ako. Call me Aljon. Pwede ding honey if you want. Inabot ang kanyang kamay kay Cindy para makipagkamay. Napangiwi si Cindy. Kunyari naiinis ni inabot ang kamay ni Aljon.
Lalabas sana ako for lunch nung dumating ka. Why don't you join me instead? Sure, para makabawi ka naman sa akin. Hindi ko naman sinabi na ititreat kita eh. Treat mo na ako, Aljon. Nakakahiya naman sa akin oh, galing pa ako ng Manila eh. Ang daldal mo pala, Cindy. Magkakasundo tayo. Tara na, gutom na ako eh. Ang dami pang sinasabi. Hinila niya si Aljon pasakay ng elevator. Ngingiti-ngiti naman si Aljon na nakasunod sa kanya. Pumunta sila sa isang branch ng restaurant nila. Malapit lang ito sa office ni Aljon. Doon na sila magla-lunch. Pinakilala niya na din si Cindy sa manager ng resto nila doon. Cindy, can I ask you personal question? Sure, sagot ni Cindy sabay subo ng kanin. How are you related to Kevin except for being his business partner? Boyfriend ko si Lennon, ang nakababatang kapatid ni Kevin. Ex-boyfriend pala, he broke up with me 3 weeks ago. Biglang nalungkot na naman ang mukha niya. Binitawan ng kutsara at nag-inom ng tubig. Naluluha naman kasi siya. Oh, broken-hearted ka pala ngayon. Bakit kanya hiniwalayan? Napakatanga naman niya kung ganun. Ako ang tanga. Niyaya niya ako magpakasal pero hindi ko tinanggap. Ngayon, hinihintay ko siya na bumalik ng Pilipinas para ako na mismong mag-propose sa kanya ng marriage. Ouch! Balak pa naman sana kitang ligawan. May mahal ka na pala. Ayaw ko naman maging rebound. Sa pogi kong ito, ang kapal. Natawa si Cindy sa pagiging straightforward ni Aljon. Bakit? Pogi naman talaga ako ah. Pogi nga, wala namang jowa. Bakit ikaw? Maganda nga. Iniwan naman ng jowa. Ouch! Nami-personal ka na. Itinaas ang kamay at kunwaring hahampasin niya ito ng kutsara. Pansin mo, ilang oras pa lang tayo magkakilala. Close na agad tayo. Hindi kaya tayo talaga destined for each other? Huwag mo nang subukan, mabibigo ka lang. Busted agad? Pagkatapos nilang mag-lunch ay tumungo din sila sa isang branch pa nila para ipakilala si Cindy sa mga staff. Thank you for accommodating me, Aljon ha. Actually, malungkot ako lately. Wala akong makausap. Si Ate Juliana na fiancé ni Kuya Kevin ay nasa Paris. Si Kuya Kevin naman ay busy sa business. Si Lennon kasi ang boyfriend at best friend ko. Ngayong wala na siya, I feel so alone. Humihikbing sabi niya. Buti na lang nandyan ka, may napagsasabihan ako ng bigat ng dibdib ko. Akala ko ba pumunta ka dito sa Cebu for our business? Bakit naman naging shoulder to cry on ako? Hindi naman ako na-inform. Kantsaw niya kay Cindy. Naiiyak na naman kasi ito. Hayaan mo na, ayaw mo nun, may friend ka ng maganda. Oh, so dapat pa ba ako magpasalamat, ganun? Siyempre naman, isang karangalan na maging friend ko. Ilang taon ka na ba, Cindy? Bakit parang isip bata ka pa rin? I'm 25. Yun nga ang sabi ni Kuya Kevin, isip bata daw ako. Kaya siguro akala ni Lennon, hindi ko siya siniseryoso. Hindi naman pala magkalayong edad natin. I'm 27. Ano namang kwento ng buhay mo? Tanong ni Cindy kay Aljon. Wala lang, boring ang buhay ko. Walang girlfriend. All work, no play. Kaya somehow nagpapasalamat ako na nandito ka. May nagpapatawa sa akin. Kaya siguro pinagtagpo tayo to keep each other's company. Siguro nga, pagsasang-ayon ni Cindy, nasa coffee shop si Kevin sa ibaba ng office niya. Gusto niyang mapag-isa at mapag-isip-isip. Si Cindy nasa Cebu na. Mukhang maganda naman ang kalagayan niya doon. Maganda naman ang samahan nila ni Aljon Aguilar, ang business partner nila sa Cebu. Kaya wala silang dapat problemahin doon. Si Lennon naman at dadating bukas. Tumawag ito sa kanya kahapon to inform him na uuwi na ito. Nasabi niya na din sa mga magulang nila na pauwi na si Lennon para hindi na mag-alala ang mga ito. Minsan, napapagod na rin siya sa buhay niya. Parang lahat ng tao ay kargo niya. Pero hindi naman siya nagrereklamo. Trabaho niya yun. Hey, Kuya Kevin, is that you? Nilingon niya ang tumawag sa kanya mula sa likod. Si Angela yon. Hey Angela, nandito ka rin pala? Yes, Kuya. I'm supposed to meet someone. Pero mukhang hindi na ata siya makakarating. Can I join you? Tanong ni Angela. Sure. Ayaw sana ni Kevin. Gusto niya kasi mapag-isa. Ayaw niya namang mapahiya si Angela. Kaya pumayag na lang siya. How is Cindy? Balita ko nasa Cebu siya ngayon. Yeah, doon ko siya dinistino. Para matuto naman siya tumayo sa sarili niyang paa. That's good to hear.
Actually, I like Cindy. Kaya lang ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung anong nagawa ko at ayaw niya sa akin. Every time na lalapit ako sa kanya, she pushed me away. Nagpapaawang kwento ni Kevin. Really? Hindi naman ganun si Cindy. Bigla siyang naawa kay Angela. Alam niya na hindi talaga gusto ni Cindy si Angela. Yun nga din ang akala ko, na hindi siya ganun. Pero okay lang kuya. Wala namang problema sa akin. Pagpasensyahan mo na lang si Cindy, may pagka-brat din kasi yon. It's fine with me. Mapagpasensya naman ako eh. Mapait na ngumiti ang pinukol niya sa yumuko. Kukuhanin niyang loob ni Kevin para mapalapit ito sa kanya. Magbabait-baitan siya. Mauna na ako sa iyo, Angela. Susunduin ko pa kasi ang anak ko sa school. Paalam ni Kevin sa kanya saka tumayo. I've heard sa Montessori sila nag-aaral. Doon din ako papunta eh. Susundin ko din ang pamangkin ko. Out of town kasi ang pinsan kong si Sheila. Kaya ako na munang susundo sa kanila. Ganun ba? Sige, convoy na lang tayo. Kaya lang nasa car wash pang car ko eh. Pwede bang sabay na lang ako sa'yo? Tapos papasundo na lang kami ng pamangkin ko sa driver ko mamaya sa school. Okay. Yun lang ang naisagot ni Kevin. As much as possible sana ay ayaw niya may umaaligid sa kanyang babae. Buti na lang at wala nang gusto sa akin si Angela. Safe ako. Hay, cargo ko na nga si Cindy at Lennon. Dadagdag pa itong si Angela. Sabi niya sa sarili. Batid kay Kevin ay inalam na ni Angela ang mga schedule niya. Mula sa pagpasok niya sa office at pagsundo sa mga bata. Tapos bigla na lang siyang susulpot na kunwari aksidenteng nagkita lang sila ni Kevin. Ang galing mo talaga, Angela. Wala ka nang kawala sa akin, Kevin. Sa isip ni Angela. Sumakay na siya sa driver's seat ng sasakyan niya. Si Angela naman ay sumakay sa passenger seat. Pag upo ni Angela ay biglang naangat ang palda nito dahilan para makita niya ang panty ng dalaga. Bigla niyang iniwas ang tingin. Mukhang hindi naman sadya ni Angela. Malamang hindi nga nito alam na nakitaan niya ito ng panty. Inosenteng umupo ito sa tabi niya. Let's go kuya. Tumango lamang si Kevin sa pinandar na ang kotse. Habang nagbabiyahe sila papuntang school ay nagkukwento si Angela tungkol sa buhay niya sa New York. Alam mo ba kuya, nagtatrabaho ako as a waiter sa New York habang wala pa akong project sa modeling agency. Gusto ko kasi yung pinaghihirapan ko yung pera ko. Kesa naman manghihingi lang ako kay papa palagi, hindi ba? Ang bait mo pala, Angela. Mabuti naman at naisip mo yan. Kaya nga nung sinabi ni papa na kailangan na niyang ang tulong ko dito sa Pilipinas, ay umuwi ako kagad. Ipagpapaliban ko muna ang pangarap ko maging isang model. Kailangan kong tulungan ang mga magulang ko. Patango-tango si Kevin sa kwento ni Angela. Mukhang napapabilib na niya ito sa mga kasinungalingan niya. Ang hindi alam ni Kevin na isa siyang bayarang babae sa New York, kung sino-sinong agent na rin ang gumamit ng katawan niya. Una ay pangangakuan siyang magkaka-project sa modeling agency. Pero pagkatapos siyang maikama ng mga to, ay hindi na sila nagpaparamdam sa kanya. Ikinakahiyaman niyang ganun ang naging kapalaran niya sa New York ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang kumapit sa patalim. Ipagpatuloy mo lang ang pagtulong sa mga magulang mo, Angela. Matatanda na rin ang mga parents natin. Kailangan ay nagpapahinga na lang sila at walang iniisip na problema. Katulad ng mama at papa ko, ang gusto na lang nila'y alagaan ng mga anak ko, yung mga apo nila. Kaya nga Kuya Kevin, nagpapasalamat din ako sa iyo dahil nandiyan ka lang laging nagagabay. Sana naman ay matulungan mo pa ako. Hindi ko pa kasi masyadong kabisadong pasikot-sikot ng pagnenegosyo. Okay. Whenever you need my help, you can call me anytime. Really kuya? Tuwang-tuwa. Nasabi ni Angela at bigla niya itong niyakap. Nagulat si Kevin sa ginawa ni Angela. Mukhang wala pa itong planong bumitaw sa kanya. Tumikim at tinulak niya ito ng bahagya. Ay, sorry kuya. Masyado lang akong natuwa. It's okay. Tugon ni Kevin at nag-focus na sa pagdidrive. Maya-maya pa nasa parking na sila ng school ng mga bata. Bumaba na sila at pumunta sa waiting area. Hi Sir Kevin! Bati sa kanya ng mga mommy at yaya. Hello po mga ate, nagkita na naman tayo. Magalang na bati at nginitian ni Kevin sa mga kasamahan niyang naghihintay doon. Si Angela ay nasa tabi lang. Nakasimangot to kapag hindi nakatingin si Kevin. Parang bored na bored. Pinagtaasan ng kilay ang mga yayang pumapansin kay Kevin.
Pero kapag nakatingin naman si Kevin ay akala mo kung sino napakabait at wala kaibigang babae. Nagtinginan lang ang mga yaya sa inakto ni Angela. Maya-maya pa'y lumabas ng mga bata. "Hi Daddy!" sigaw ni Sunshine at Thunder. Sinalubong to ni Kevin ng yakap at halik. Maya-may umeksena na si Angela. "Hi kids! How are you? I'm your Tita Angela." Matamis na ngiting bati ni Angela sa mga bata. "Hello po Tita Angela," sagot naman ng mga bata. Tila nag-aalangan ng mga to. "Daddy, who is she?" tanong ni Sunshine. "She is Daddy's friend anak." Tumango lang si Sunshine saka tinignan siya. Parang hindi siya bet ng bata. "Mauna na kami sa'yo Angela. Wala pang pamangkin mo?" "Hindi pa lumalabas kuya. Hintayin ko na lang siya dito." "Sige, mauna na kami." "Kids, say bye-bye to Tita Angela," utos ni Kevin sa mga anak. "Bye-bye Tita Angela," tugon naman ng mga bata. Pagkaalis ni Kevin ay naghihintay lang ng konting minuto si Angela saka nag-abang ng taxi. Nagpahatid siya kung saan niya iniwan ang sasakyan niya kanina. Wala naman talaga siyang pamangkin na nag-aaral doon sa school. Part yun ng plano niya. Tuwang-tuwa si Angela. Napaniwala niya na naman si Kevin. Nasa airport si Kevin ngayon ang flight ni Lennon pabalik ng Pilipinas. Nakita niya na ito palapit sa kanya. "Lennon!" sigaw niya sa kapatid. Malaki ang ngiti nitong lumapit sa kanya at yumakap. "Miss you kuya. You bastard. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sorry na. Matutuwa ka naman sa akin dahil sa bagong business na itatayo namin ng partner ko. By the way kuya, this is my business partner. Jesus Ching." Napatingin si Kevin sa babae. Hindi niya alam na kasama pala to ni Lennon. Lalong nagulat siya ng babae palang business partner nito. Hindi kaya naka-move on na kaagad ang kapatid niya kay Cindy? Ang bilis naman. "Hello Mr. Falcon, I've heard so much about you. I'm glad to finally meet you." "Hello Jesusa, nice to meet you too. Call me Kevin," sagot ni Kevin sa babae. "Kuya, Jesusa is a jewelry designer. Meron siya ng jewelry store sa Hong Kong at plano namin na mag-expand dito sa Pilipinas." Tumango-tango lang si Kevin. Hindi siya nakikinig kay Lennon. Ang nasa isip niya ay kung paano ito matatanggap ni Cindy na may bagong nobya na si Lennon. Naghihintay pa naman yon sa pagbabalik ng kapatid niya. "Kuya, pukaw ni Lennon sa kanya." Sorry, may iniisip lang ako. Tara na sa sasakyan." Pumunta na sila sa parking saan nakapark ang sasakyan niya. Sa bahay nila sila dediretso. Yun ang bili ng mama at papa nila. How did you know each other?" tanong ni Kevin sa dalawa. Si Lennon ay nakaupo sa tabi niya habang si Susan naman sa likod. Classmate kami ni Susan nung high school. Pero 1 year lang siya dito kaya hindi niya na siya nakilala. Okay. Maikling sagot niya. "Kuya, kamusta na si Cindy?" Napatingin si Kevin sa kapatid. Saka sumilip sa rearview mirror. Buti na lang at tulog si Susa. Malamang hindi ito naririnig ang tanong ni Lennon sa kanya. Ano ba itong si Lennon? Napaka-insensitive. Kasama niyang girlfriend tapos magtatanong pa sa akin tungkol sa ex-girlfriend niya. Lagot to sa kanya mamaya. Pagagalitan niya. She's in Cebu. Doon ko na muna siya dinestino. Maikling sagot niya. Mabuti naman at hindi na nagtanong pa sa Lennon. Siya ang naiilang para dito. Baka marinig ni Susa ang usapan nila. Nang dumating na sila sa bahay ay nakita niyang patakbo na ang kambal sa kanila. "Tito Lennon! Tito Lennon!" sigaw ng 2 bata. Nagpabuhat ang mga ito sa Tito Lennon nila at yumakap. "We miss you Tito Lennon! Where have you been?" tanong ni Thunder sa tito niya. "Sa Hong Kong lang kids. And alam niyo ba, pumunta din ako sa Paris. I sleep in your room." Pagkakwento niya sa kambal. "Talaga tito? You saw mommy? How is she?" "She's good and she said she miss you both." "Oh, we missed mommy too," sabi naman ni Sunshine. "Oh kids, this is my business partner, Tita Jesusa." Pinakilala si Jesusa sa 2 bata. Sumimangot si Sunshine. "Is she your new girlfriend? What about Tita Cindy? Pinagpalit mo na ba siya?" "No kids, I'm not his girlfriend," paliwanag ni Jesusa. "Tito Lennon and I are just friends." "Is that true, Tito Lennon?" tanong naman ni Thunder. "Yes baby, it's true. Why don't you open? May pasalubong for you guys." "Yay!" sagot naman ng kambal. "Iho, mabuti naman at umuwi ka na,"
Sabi ng papa niya na palapit sa kanya. Niyakap siya nito at hinalikan. Kasunod nito ang mama niya na naluluha. Iho, I miss you. Akala namin kung ano na nangyari sa'yo. Ma, nagpalamig lang ako. Walang mangyayari sa akin. By the way ma, pa, this is my business partner. Jesus at Ching. Natigilan ang dalawang matanda. Nagtinginan. Good afternoon po, Mr. and Mrs. Falcon. Magalang na bati ni Jesusa. Good afternoon Iha. Pasensya ka na. Nagulat lang kami at may kasama pala sa Lennon na babae. Biglang natawa si Lennon. Siniko siya ni Jesusa, kaya napangiwi siya. Ouch! Pasensya na po Mr. and Mrs. Falcon at nasaktan kong anak nyo. Nagtinginan muli ang mag-asawa. Halata ang closeness ni Lennon at Jesusa. It's okay Iha. Tanging nasambit ng mama ni Lennon na palipat-lipat ang mata sa kanilang dalawa. Magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Ihatid mo si Jesusa sa guest room, Lennon. Bakit gano'n lang ang reaksyon ng pamilya mo sa akin, Lennon? Para silang nakakita ng multo. Tanong ni Jesusa kay Lennon habang nasa guest room sila. Hinatid niya si Jesusa doon. Napansin mo rin pala. Baka akala nila girlfriend kita. Hindi nila alam na lalaki ka. Kinurot na naman siya ni Jesusa. Ang bunganga mo. Sabi ko sa'yo, huwag mo sabihin yan kapag nandito tayo sa Pilipinas, hindi ba? Walang nakakaalam sa pamilya niya sa Pilipinas na tomboy siya. Doon din ang dahilan kung bakit hindi sumama si Chris sa kanila. Hindi pa niya nasabi sa pamilya niya ang tungkol sa kasarian niya. Tara na nga sa labas, pagmamaktol ni Lennon habang hawak pa rin ang braso na kinurot ni Jesusa. Kumain na muna kayo Iha, tawag ni Don Milicio kay Jesusa. Umupo silang dalawa sa dining table. Nandun din si Kevin. Nakaupo kasama ang parents nila at ang kambal. Ano ba itong nababalitaan ko na may itatayo daw kayong jewelry business? Yes, Dad. Jesus is a jewelry designer sa Hong Kong at gusto niya na mag-expand ng kanyang business dito sa Pilipinas. At nakipag-partner siya sa akin. Magaling kasi itong partner ko eh. Sabi ni Lennon sabay kurot sa pisngi ni Jesusa. Nagkatinginan ulit ang mama at papa ni Lennon. Si Kevin naman ay napaubo. Bukas pupunta tayo sa mall natin sa Pasay para makita niyong store na para sa shop niyo. Thank you kuya, sabi ni Lennon. Pagkatapos nilang mag-dinner ay nagpaalam na si Jesusa na magpapahinga sa kwarto niya at napagod daw sa flight. Magsabi ka ng totoo Lennon, nobya mo ba si Jesusa? Tanong ni Kevin sa kapatid na sila na lang dalawang natira sa sala. Nope kuya, she's just a friend. Ulul, sinong maniniwala sa'yo? Hindi ka pa nga tapos kay Cindy ay napalitan mo na siya kaagad-agad? I told you kuya, hindi ko girlfriend si Jesusa. Si Cindy pa rin ang mahal ko hanggang ngayon. Paano mo ma-explain ngayon yan na nagdala ka ng babae dito sa bahay tapos sasabihin mong hindi mo girlfriend? Ano na lang ang sasabihin ng parents ni Cindy sa atin? Ang kulit mo kuya, nagsasabi ako ng totoo. Huwag mo kaming lokohin. Galit na si Kevin. Ha, okay, sasabihin ko ng totoo. Pero promise me, wala ka ng pagsasabihang iba. Even mama and papa. See, sabi ko na nga ba, girlfriend mo si Jesusa. Will you stop? Sabi hindi ko siya girlfriend. Jesusa is a lesbian. May girlfriend siya. Naiwan sa Hong Kong. Ayaw niyang malaman ng iba na tomboy siya dahil hindi pa niya nasasabi sa pamilya niya. Baka hindi siya matanggap. Kaya promise me kuya, wala kang pagsasabihang iba. Maliwanag ba? Tila natameme naman si Kevin sa nalaman. Okay sige, promise. Habang nag-uusap sila ay saka naman dumating si Jesusa. Jesusa, I'm sorry. May kasalanan ako sa'yo. What is it? Itong si kuya kasi. Pinipilit niya akong aminin na girlfriend kita. Ayaw niya maniwala sa akin kaya sinabi ko sa kanyang totoo. Pinukul siya ng matalim na tingin ni Jesusa. Sorry Jesusa, it's my fault. Promise, wala naman akong pagsasabihang iba. Nakwento na sa akin ni Lennon ang lahat. Pasensya ka na't hindi ako naniwala sa kanya agad. Paliwanag ni Kevin. It's okay Kuya Kevin, sorry din at naipit kayo sa sitwasyon ko. Sana manatiling lihim muna ito habang hindi pa ako nakakapagsabi sa pamilya ko. Makakaasa ka Jesusa? Sagot naman ni Kevin. Kuya, kamusta na si Cindy? Pag-iiba ng kwento ni Lennon. Kanina pa niya gustong itanong ang tungkol sa dalaga pero mukhang umiiwas ang kuya niya.
She's okay. Nasa Cebu siya ngayon. Si Aljon Aguilar nang bahala sa kanya doon. What? Si Aljon? Nakita na ni Lennon si Aljon Aguilar. Aaminin niyang pogi din ito. Bigla siyang natakot. Baka may in love ito kay Aljon. Bakit mo naman siya pinadala doon, kuya? Baka naman ma-in love kay Aljon yun. Will you shut up? Pinadala ko siya doon para matuto siyang mamuhay na mag-isa at maging independent. Makakabuti yun sa kanya. Mag-focus ka sa bago mong negosyo at hayaan mo mag-focus din sa Cindy sa Cebu. Hindi niya nasasabi ng plano niya kay Lennon na sinadya niya talagang paghiwalayin na muna ang dalawa.